Masipang palakpak may para sa Diyos. Manita sa mga paghimos, mga pagampo. Ibalo na ta sa atong angay i-ampo. Atong yan po ang atong matag panimalay. Gikan sa mga papa, mga mama, mga anak, mga apo, mga in-laws. Nasa ato ang proteksyon, provision, ang dugo ni Kristo magatabon. Bisan pa ang provision magapadayon sa matag panimalay nato. Kinahanglan ta og gahom nga gikan sa Dios. Daw ato yan po ang tanan mga negosyo, mga trabaho, tanan ng mga favor, dihatag sa Diyos sa ato, o mahayag na kaugmaon sa mga bata, tagaanta sa Diyos o mahayag panglawas taas sa kinabuhi, tagaanta sa Diyos o kalinaw, kalipay ang atong panimalay, o niya puno sa gugma, kadasig, with boldness sa atong pag-alagad. Daw, panlanginan sa Diyos pag-ayo ang atong tanan nga gahimoon sa atong panimalay. So, ato nang yampo, no? Yan yan. So, ato nang usahan pag-ampo. Daw, ikadua, atong yampo ang atong ministry. Of course, inyo yan po ang inyong pastor, akong panimalay, maingon kami gampo po sa inyo. Atong yan po ang tanan ng mga elders, mga deacons, mga dikonisa, old members, new members, mga bisita, tanan mga pastors, tanan ng mga churches sa DHLC, atong paliyuhan kanunay sa mga pagampo. Kay importante kayo sa ngatanan. Daw, yan po nato ang ministry nga magapadayon pagtagbo sa tanan ng mga pagkinahanglan. Ng atong project nagapadayon, naanata sa paghimo para sa flooring sa ground floor, humana ang basement, nanata sa ground floor. Wala pa ta para sa third floor, pa second floor. Muna nga itong paliyuan sa mga pag-ampo ng Diyos, magkatagbos na ng pagkinanglan. Apil na ang Lantaw Ridge. Ito ang sige trabaho na malit na sa taong mga materyales para dito, aron nga madugay sa madali, makaadto ta dito tanan, aron makaimot ta sa mga mga pagpasalamat sa Diyos sa tanantang mga luwaton. Ito yan po nga magluwas ang Diyos o daghang mga tao. Amen? Daw, di palang dugay, dunay Chinese na itong yampuan diya sa opisina o atong yampo, glance ang iyang alan. Sa ito ipilido na, oy, ang di ay dilide, oy, ang. Unya, itong yan po, ngayang pamilya, ang Ginoo hatag kanila sa ilang kaluwasan. Daw, yan po nato ang tanan mga Bible study. Ganina, nagwali ko, ganina buntag sa'yo. Unya, bugma, muwali na sab. Sunod adlaw, muwali na sab. Yan po ninyo ang proteksyon. Yan po ninyo nga ang Ginoo panalangin gayon. Kay wala tamuhunong. Wala tamuhunong sa atong mga trabaho. Wala tamuhunong. Mauragid gihapon. Mauragid gihapon. Muna nga atong yan po ang atong dulaton sa DHLC nga panlanginan pag-ayo. Daghan mga tao nga maluwas, madasigon,
madaogon, malinaw ng atong ginabuhi, ato ng yampo. Atong yampo ang city nato, atong yampo. Okay? So, ibalo na to sa amin atong yampo. Daw ayaw mo kalimot, pag-ampo kang Benjelo Cabrias, anak sa atong yung mga dikon, dikonisa, Cabrias, kay mo take sa board exam, medical board exam, atong mga pag-ampo nga naatay doctor of medicine sa atong church, munang ato ni paluyuan sa pag-ampo. Ato, karon nga medyo di nato ni malimtan ato sa una sa di pata magampo sa atong family, sa ministry o sa atong city. Unahon sa nato pag-ampo ang iyang exam karong September 11 and 12 o niya 18 and 19 Saturday man Sunday, di ba? Sa duwa ka Saturday o duwa ka Sunday. Si Ben Jelo Cabrias mo take sa medical board exam karong September 11, 12 o niya 18 to 19. Sa atong paliwan sa pag-ampo ang Ginoo hatag kaniya o wisdom, hatag kaniya o talagsaon nga favor from God. Favor from God. Kay ang Diyos man maoy atong kasaligan gid kanunay. Una nga ato kanang paliwan sa pag-ampo. Okay? May siguro nga manindog tanan tingali aron medyo persado ang atong pag-ampo. Unahon na ito pag-ampo si Benjelo Cabrias. O take sa medical board exam karong September 11, 12, Saturday o Sunday. Niya pagkasunod ayon 18 to 19. Sunday na siya. Saturday, Sunday lang yapon. So atong yampo nga ang Ginoo maghatag wisdom niya. Ampo tang tanan niya na pag humana to ampo, makakontinue na dahin ka sa atong family. Sunod ayon sa ministry o gakaanam nagkagwapo ang atong campsite, medyo gakaanam nagkagwapo o kung maghimo kita o mga family camp, youth camp, dili na kahit maglisod kay itong dagan na tao mga dagan na tag area nga mo cater sa mga campers, dili na nga magsalig na ta dito sa ground, init kayo. Kay medyo na natay mga lugar na aron nga makuanan. Amo man atong pagampo. Usa ka butang nga gipaboranta sa Dios. Tinuod magisabni. Sigon sa akong nadunggan, murag kitay gipaboran na kitay nakabaton sa campsite nga ingon ni Ana. O salamat sa Ginoo. Ngani murag sa tinawhanon murag imposible nga kita mo oy makadawat sa favor ngayon ni Ana. Pero lahi man gud ang Ginoo. Kaya ang Ginoo man gud may nasayod na ibalo sa tanan. Kaya sultihan ta mo halos tanang kasimbahanan, tanan nga organization, denomination ng andoy nga naingon ni Ana. Munay tinuod. Pero kita mo gipaboran. Wala nga salamat sa Dios niya na. Muna tong paliwan sa mga pag-ampo nga ang Ginoo magpanalangin kanunay. Kaya natuko ka, mahuman ka ng atong gazebo, magsugod naman po din kita sa murag sa swimming pool na rin ang atong focus. Aron nga, may panahon nga mag-overnight kita dito, kaligo, ikan sa alas 8 sa gabi, handod sa alas 8 sa buntag, kinalikuay. Aron nga, mag-enjoy kitang tanan. So, salamat sa Ginoo ni Ana. Muna nga, ang Ginoo mo tagbos na natong mga pagkinahanglan. Muna nga, sa ako nang giingon sa inyo, dili kay kamura ang gaampo sa atong ministry. Kay daghang kayong mga tao nga gi-connect sa Dios sa atong ministry. O daghan kayo mga tao, mga dagkong tao sa ministry nga nagaampo, nagapaluyo sa pag-ampo sa atong mga bulwaton. Ngani, kung pakitunta mo usa ka organization, dako kay nga denomination sa Amerika,
Wa na ko makita, wa ko mahibalo sa ilang buluhaton, pero sayod ko nga evangelical church, nabilong sila sa ibang evangelical churches. Nagtanaw sila, nakakita sila sa atong praise and worship, nakakita sila. O ang senior pastor yun, mingon, nakitanaw niya sa sayo sa gabi, doon na siya na something na matikdan sa niyang nagtanaw siya. Na-feel niya ang grabing anointing si Ginoo. Naman, isang pag ako ipabasa sa inyo. Gisublit na sa niya sa tungang gabi, ang maong gitanaw niya ang atong mga panagdaig. Unya gisublit na sa niya sa kadlawon. Unya iyang gipost. O dagang kayo nag-comment, dagang nag-like sa iyang kuan kay ilado man sila kayo nga ministry. Akong kitanaw, ilado kayo sa tanan. Na-bless sila sa atong pagdahig sa Diyos, pag-worship, o sensitive na sila sa inyo ni Ana, mga leaders na sila. Doon na sila na matikdan nga, kita din sa atong church, sensitive kita sa moving sa Ginoo. Muna nga, dagan mga katawan sa Diyos nag-aampo sa ato. Munang gingon sa Biblia, ingon ang Ginoo, tagaan ko kamo og mga tao. Kung wa mo kabasaan na sa Biblia, kung wala mo mahibalo niya na, dili mo himasa sa inyong Bible. Dili mo himasa kung wa mo kabalo niya na. Ang Bible na ingon, kung wa ko masayop, Book of Isaiah, diyan na nadapit sa tumoy-tumoy. Kung hawiran ko akong Biblia, may baluan ako sa dapit ng area. Nahimnid ang Bible, ingon ang Ginoo, basta mga lagad ta, matinud-anon sa Diyos, ingon ang Ginoo, tagaan ko kamog mga tao. Muna nga, hallelujah, glory to God. Muna nga, salamat sa Diyos. Dagang mga tao, gihatag sa Diyos sa ato, aron mag-ampo. Aron dagang mga tao nga makahimo sa pagpangaliya sa Diyos, dako ni silang ikatabang sa atong buluhaton. O kung ikapon sila sa Ginoo, sa tanan nga area, sa pamagi, Diyos rin nibalo ni Ana. Salamat sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos. O salamat sa inyo mga prayer kay ang amo pong pamilya, ingon nga kami pagkampo sa inyo, gi-bless usab sa Diyos. Nga bata sa Amerika, ipanalanginan usab. Nga itong aging 2 days ago nga tingali ko ako masayo. Napadala na sa akong mga anak dito, di lang sa kay na akong nganlan o kay aron nga basi makaingon ng uban ng anong pirmi na malang nagkaisgutan. Inana pirmi na nagkaisgutan ngalan. So sa akong anak sa Amerika, nagpadala na sa daghan kayong kwarta. Niya itong mga 2 days ago siguro. O dilitiyaw nga panalangin. Gi-bless sa Diyos. Una nga, salamat sa inyong nga pag-ampo. Salamat sa inyong mga prayer. Nga ni, usa sa ila maingon nga, relax lang pang. Relax lang. Ining sa inyong pangidaron, dapat magsuroy-suroy na mo, dapat na mo magkuhan kay sa ila lang tight matod pa nila, more than enough sa inyong gikinahanglan. Sa kanimo pa o kang mama, kanang among ipadala sa inyo, more than enough sa inyong gikinahanglan. Pero sultihan ta mo, labing tinuod, aron mo mahibalo. Ang among kasing-kasing, naigugma magud mi sa Dios, naigugma mi sa ministry, naigugma mi sa mga tao, sa inyong mga anak, mga apo, kay mga wala magyapon tatanan sa kalibutan. Ang ato lang sa ako nang giingon kanunay, di ko musugot nga mapareha bitaw nga nangamatay ang mga leaders niya pagkangamatay nila, naapil po kamatay ang ilang ministry. O niya ang uban buhi pang ministry pero di na nimo kan bitaw walay klaro kay wala man sila mga simpahan, wala sila iunana ba. Muna nga dili ingon ana mo pagpanlantaw ni Pastor Gingging. Muna nga nagtinguha pagid kami nga magtukod og simbahan sa lain nga syudad. Muna nga gahulat na lang kita. O ganun sa mahumaning pandemic, kining COVID-19, kaya aron nga maka-start kita sa lain na sab nga city,
kay aron nga ang Ginoo ito ko panlanginan tapagayo sa Dios. Okay? So ato yang pong ministry ay magkalimot unaw na to pagampo si Benjilo Caprias ang wisdom sa Dios. Ibayaw niyo mga kamot. Bayaw niyo kamot. Glory to God. Glory to God. Mutuo ba mo nga ang Dios gamanan? Mutuo ba mo nga ang Dios maayo kayo sa atong ginabuhi? Iyatang panalanginan. Iyatang panalanginan. Protektahan ta sa Dios. Amen. Gampo tas Ginoo. Glory to God. Hallelujah. Kusog nga pagampo daw sunod yon ang family ministry. Serbisyo na to karong Sabado, serbisyo na to karong Sunday nga Dios magapanlangin. Excited kay kung magwali. Tanawa ko ninyo. Excited kay kung mawali. Dagkan kay mensahe gihatag sa Dios. Dugay na kog binasa sa Biblia. Pero kada ko pasa sa Biblia bisan gamay lang mo imagine lang ko, mo think lang ko, ako lang naon bitaw ang word of God mga verses. Takyan kay mga mensahe panghatag sa Ginoo. Ya bisan ako gani gakakurat. Bisan ako gakakurat. Kami pastor gingging sige mami sa istorya sa mga mensahe. Bisan kaming duha ga-enjoy mi. Bisan gasakay mig sakyanan tus balay. Ka-enjoy mi sa mga mensahe gihatag sa Dios. Muna nga karong Sunday, sultian ta mo excited kay kung magwalay. Excited, grabe, excited kay kumuwali. O dalay ko ng Diyos sa walay katapusan ni Ana. Kaya ako mong sultian, ang mensaheng inyong kakadunggan, dili nagikan sa internet, may namasayod mo na. Dili nagikan sa matod nila, matod ni Mr. Sonso. Ang mensaheng inyong kakadunggan, gikan hinukad sa kasing-kasing sa Diyos. Una nga panlanginan tas Ginoo niya. So, karong Sunday, niata o niya sundo lang nato ang protocol atong social distancing kay okay naman na katong dito sa atong nato to siyang sudlan katong dito sa baptistry o niya ang last Sunday nagkanam ta kadaghan bisan atong first, second ug third ganam ta kadaghan second ug third ganam ta kadaghan muna nga atong yampo nga ang Ginoo magapanalangin ya protektahan ta sa Dios kanunay madaugon ang atong kinabuhi. Mutuo ba mo nga madaugon atong kinabuhi? Mutuo ba mo nga ang Dios maayo kaysa nga tanan? Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. Ibayan niyo mga kamot. Ay mo kalimot unaw na to si Chilo sa pagampo sa iyang medical board exam na tagan sa Jewish people. Hallelujah. Taas sa pagampo, tugay ta mo maninig tungod kay family si Chilo, Caprias, kanya family city o niya tanan pagbawa na ito tanan magampo kusog tayo ready go tanan magampo Holy Spirit, oh God.
Oh, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Jesus. 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 Oh, hallelujah. Glory to God. Jesus. 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 Oh, hallelujah. Wonderful God. Wonderful God. Salamat. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Jesus. 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 Oh, hallelujah. Jesus. 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 Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus. Oh, God. Oh, God. Hallelujah. 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 Lord God. Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord God. Jesus. 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 Ang uban magunahuna nga kung ang prayer gani imo nang ibalik-balik pagampo nakulangan ka sa pagtuo. Gaduda ko ka ng mga tawanaw ang makasabot sa ilang Biblia. Wala kasabot. Ganang ingon nga pray without ceasing. Wala sab na magpasabot nga gikan sa alas 6 buntag paingon ka sa alas 6 sa buntag 24 hours nga di ka maunong.
Kanang pray without ceasing. Dili gid ka muhunong pagampo hangtod nga dili nimo makita ang tubag sa imong giampo. Munay ibot pasabot niya na. Munay ibot pasabot niya na. Kung imo nang iampo, nangitang karon nagampo kita, nya unyang gabi magampo na sa butak ang jilo. Wala na magpasabot nga wala kay pagtuo kay imong gibalik na sa pagampo. Abi nimo daghang kay mga preacher na gabinugok ba? Gabinugok pagsabot sa ilang Biblia. Dili na mo ibot pasabot niya na. Kay nahinomdom mo nga dunay panahon nga si Jesus doon na sa giampuan nga butaman siguro kato. Nya pirmiro niyang pagampo ang iyang giampuan, iyang gibutana ug unsay iyang nakita. Daw ang iyang nakita nga murag mga kahoy ang naglakaw. Gisublian ni Jesus sa pagampo. So iyang gisublian pagampo. So dili dautan magampo nga imong isubli the same na prayer. Mo ina may balo mo niana, wa mo may balo, dili mo may masas Bible. Nalaira ba daghang Kristiyanong karon unsa gani iwali sa ilang pastor, ilang sundon bisag wa na magkadimao. Pareha ba pananglitan sa unang panahon eskwela pa ako mga bata? Sige gigog ampo hasta mangani kamo patabang mangani kog ampo sa inyo sa una nga tagbuon sa Dios ang gikinahanglan sa pag-eskwela sa among mga bata. Ay ilang mga tuition. Sa sigis lagi eskwela, wa na hunong ka na nga prayer. Lord, tagbuo ang ilang tuition, tagbuo ang ilang tuition. Kay eskwela pa man sila. Karon kay human naman sa sila tanan ng eskwela, di na mo makadungog sa ako nga bagihon nga Lord, tagbuhan ta ng tuition sa mga bata. Kay buang-buang na sa inyong pastor, ug mo na'y prayer na Lord, ang tuition sa among mga bata, tagbuha. Di na kay nakita naman ang tubag sa mga pagampo. Inyo kung nasabtan, ingon na siya. Muna nga, sige girugampo, sige gampo, sige gampo. Nakita man nato nga karong panahon na daghang mga pastor ang nangamatay. Daghang Christian nangamatay. At itong isang adlaw na nakita may mga pastor dito sa mall, ipanglista na nila ang nangamatay. Ubay-ubay ang nangamatay. Ubay-ubay na ang nangamatay. So, bisag na ibalot lang nga dagkan ng nangamatay, mga pastor nangamatay, sisibo lang, murag 2 weeks ago siguro, murag 48 ang patay, mga pastors lang. Takang nangamatay. Bisan katong sa child evangelism itong mga pastor, katong tudlo sa mga bata, ang asawa patay. Pero bisan luyon nilang tanan, atay ka nga kitaan, atay ka nga dunggan. Nagpabilin lang yapon ng atong pagtuo nga ang Diyos matinud-anon kaayo sumala siyang pulong. Dili kita niya pasagdan. Ang ako lang isulti sa inyo mao ni sunda lang yun ang protokol. Sunda lang. Kung na'y panahon nga tungkol kay medyo kakabisi ka na palta ka pagbasa, bawiag yun, bawiag. Ay yun pagsugot nga di ka makabasa, bawiagin siya. O niya, magsige kag ampo, tambong per meeting, simba, daig. Kaya sa ako nang giingon lagi sa inyo, kasagaran sa naigo sa COVID-19, wala gikan sa simbahan, kundi gikan sa gawas. May nang masayon mo niya na. Gikan sa gawas ng naigo. Ang atong pagampo, mao ni panalanginan tas Ginoo, tabangan tas Ginoo, dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Yampo lang po ko ninyo. Kaya ako ra ba, sige kugwali. Dagang kahit ako kong gawalian, may namasayon mo. Lang mo kabalo, ang inyong pastor, bisan sa pandemic, nagsige gwali. Ogma, muragugug ka pioneering. Sabi ninyo, muragugug ka pioneering ba? Gadalag box, gadalag gitara, o niya, pag-abot, ikanaog, pag humanog walip, isakay na sab. Iyon ana, mura ko ka pioneering. Munang iampo lang ko ninyo, kay gaatubang ko pirmi sa mga tao. Gaatubang ko pirmi sa mga tao, nanaway pa na ako sa mga tao. Pero ang atong magituuhan, ang atong Ginoo, iyag itang tabangan.
Pastor Gingging, yung tabangan po sa pagampo. Siya, ako, kami tanan. Mayroon mga kami gampo po sa inyo. Kaya ang mga senior ba karon dili ka paggawason. Dili. Ang mga bata, mga senior, dili. Dili. Pero, naman tayo Diyos ang gamana namin. Wala nga sundal lang ang protokol. Sundal lang ang protokol. Dili tanya pasagdan. Daw karong panahon na, ayaw pagpangaway. Karong panahon na, ayaw pag hinaud. Ayaw nang singgit-singgit. Ayaw nang kanang mga mangaway ka sa imong bisag membro ras panimalay. Karong panahon na, kalmat ang tanan. Sige tag-ampo, sige tag-uwan. Wala na sa atong buhaton. Sige tag-ampo, basa sa Bible, niya pamalandong. Kay ako gani, sultihan ta mo. Niining pandemic ng panahon, akong nakita na ang Diyos, grabe ang iyang pagpamuhat. May balong mo niya na. Financially, wala gid pasagdi sa Diyos ang atong gikinanglan. Wala gayon. Muna nakaingon ko, bisan gani ang mga leaders sa mga kasimbahanan, ga-appreciate sila para sa ila, it's a miracle. Grabe ang pagpanalangin sa Diyos sa buluhaton sa DHLC. Ngano man tungod kay ang Ginoo man mao'y nahibalo sa tanan. Wala ta magdula-dula. Wala ta magdula-dula. Sa pag-alagad, wala ta magdula-dula. Muna nga kitang mga bana, may mulay away-away sa suguon kasi mong asawa. Okay, ihalayhay sa aning kwan dito. Ay na diya pag supak-supak. Ihalayhay na lang na diya ang kwan. Payon nga, kwan, ining hugasis ang plato. Hugas na, aron wa na away. Kaya aron nga, kwan, amin ba, maramang nang suko mo. So, yun na, gananglan nga, ina imong away, magmalinawon ang imong kinabuhi. Ina, magmalinawon ang imong kinabuhi. Kitang tanan. Daw, atong yampo, sultihan ta mo, dili lang ang inyong pastor, kung dili, daghan sa ato dini, gabisan sa pandemic, nang gikot-kot na nag-start na og business ang naiusa sa atong member karon nagasugod na iyang business sa gasoline station o naanapoy atong igsuon nga murag ako ana para sa tawag nimo na inyong business na Alvin resort. So mag-unag resort na guwapo na kay luwag tayo. Nya nagdalan nya nagdidikar kita og mga negosyo, mga tindahan, coffee shop, bisag unsa na lang atong gipangkuanan. Dagkan mga business ang kamo may balo. Pero ang grabe ang pagpamuhat sa Ginoo. Sakyanan, sige tagdidikar, mamotor, sakyanan, mga unsa na lang. Tungod kay ang Dios dili kita niya pasagdan. O nagtuo ko nga tinuod ang giingon sa Biblia nga ang mga anak sa Dios sama sa kahoy nga dili mahadlok bisan pa panahon sa drought. Magmamunga og dagdag bunga, mandahon ka green ang dahon. Onya ang panalangin walay paghunong. Muna makigsuunan. Ang akong ganing na matikdan, mas grabe ang kaon karon sa pandemic na panahon. Ako nakita kamo, blooming kay mo tanan ba? Ang uban ganin sa inyo nga bata, dili kay uban, dagkan kay sa inyo diri nga mas nabata karon panahon sa pandemic nga bata pananaon. Una nga salamat sa Ginoo na. Tungod ba sabka kay dili nagagawas ang uban, di kay gagawas, di kay kita sa init. Ngano na blooming kay tanan. Katulang team atong mga nag-lead sa operation worship. Grabe kayo. Dagkan kayo gipangwapuhan kayo ang nananaw atong dilibitaw atong grabe yun. So, muna nga, grabe yun sa nga tanan. Tanan ang ingon, Diyos maayo kayo.
Okay, so atong pakpakan ng Dios. So makapanlingkod ang tanan. Dili ako magwali karon kay akong gihatag sa atong pastor sa Iligan, Pastor Benz, nga mao'y magadala sa mensahe karong gabi una. O di na ko maglangan akong gihatag sa iya. Masipang palakpak para sa Ginoo. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Wow, glory to God. Nalipay kog dako kay God has given me this opportunity to once again share God's word nining congregation. Nalipay kay ko sa Ginoo kay nakabalik ko taas-taas na pong panahon nga wala pud ta nagkita. Hallelujah. Let us open our Bibles in Matthew chapter 16. Matthew chapter 16, verses 21 to 28. Matthew chapter 16, 21 to 28. Okay? Palihog ko isa sa inyo mga kamot uban sa inyo mga Biblia. Wow, glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Matthew chapter 16, verses 21 to 28. Atong basahon ang dungano na to pagbasa sa 24, paingon sa 25. Diya lang, dayon unya, ato din tanawon sa screen, verses 21 to 28. Pero una na ito pagbasa ang atong mga Bible diya sa verses 24 to 25. Okay? Sa makusog nga tingog, kitang tanan magdungan og basa. Ready? Go. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Okay? Kita tanan magbasa sa screen. I will be reading 21, 23, 25, 27, and you will be reading 22, 24, 26, and 28. We will read this in responsive manner. From that time forth, began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Ready? Go. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Verse 27. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. 28.
Amen. Hallelujah. Yang yun ako, Deacon Isabel, sa pag-ampo alang sa mensahe. Amen. Hallelujah. Atong palakpakan ang Dios mga igsoon. Nini nga kagabion ang tema sa mensahe nga gihatag sa Dios alang kanato mao kini. Aligning our mindsets with God's purpose. Sa Binisaya, ang pagpahiuyon sa atong mga dagan sa huna-huna diha sa katuyuan sa Dios. Aligning our mindset with God's purpose. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Bagay akong prayer na Lord, tagay kong mensahe, kay kung di na nimo ko tagag mensahe na dili na pod ko magwali, kay ang alam sa amay ako iwali, magbuot-buot lugar ta. Salamat sa Ginoo kay ang Dios kahatag gyud og mensahe. Amen. Okay. Kung imong basahon kini nga verses nga atong gibasa, this is a peculiar kind of story. Pinasahi o dili siya common nga storya tungod kay doon na siya pagka-unique sa istorya kung imong basahon. Tungod kay ang istorya nganong talagsaon siya tungod kay atong nabasa nga si Pedro iyang girebuke si Jesus. Unya tadtaod si Jesus iyang girebuke si Pedro. Mura og bagag dagway og baga og kusgan og feeling kanang pagbati si Pedro tungod kay nakaako man siya pagbadlong kang Jesus. Iyang girebuke si Jesus, iya taud-taud si Jesus mirebuke kaniya. Kung imong tan-awon ang Biblia, gikan cover to cover diya sa New Testament kay naa man diya si Jesus ang iyang istorya makita nimo. Daghang mga panahon nga si Jesus nan rebuke, pero wala siya maggamit og bugat nga pulong. Example, sa diyang ang mga parasiyo nagwali siya, ang mga parasiyo sige ngon kining tawhan nagbugal-bugal ni. Unsan iyang giklaim iyang kaugalingon nga siya anak sa Dios. Ingon dayon si Jesus Christ. Kamo nga mga parasiyo nga nadini karon, mura mo og patsada kaayo nga mga pansyon. Maayong pagkagama, maayong pagkapintal, pero ang sulod ninyo, puro mga dunot, nga lawas, o mga bukog. Dili kaayo siya bugat. Sa diapod, nga si Judas, imong mabasa sa Biblia, babasa di mo sa Bible, diya sa Mark, nga si Jesus pod, Matthew, klaro kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo, og si Satanas, misulod kang Judas. Apan sa diyang si Judas maingon nga Ginoo, kadyot lang magawas ako. Ingon man si Jesus, lakaw na. Wala niya girebuke si Judas nga, Satanas, adto lakaw dayon. Wala gyud niya gigamit ang word nga Satanas. Niya karon si Pedro, daingon si Pedro, Ginoo, sa pagkanakaw, sa pare yung istorya, iyang gibadlong ni Jesus si Peter, iyang gignan, Satanas, palayo ka na ako. So kung imong tan-awon,
sa tanan nga mga tao nga naa diya na record sa gospel from Matthew, Mark, Luke, and John, only Peter received that kind of rebuke nga iyang giignan siya ni Jesus Christ pahawa sa tanas. Sure ko kung kita ignon nga pahawa sa tanas, maginahinay na kadiyag pauli sa kay taksi. Maghibi-hibi ka, hila ka, dako kayo ang imong kahiubos tungod kay gitawag gyud nga sa tanas. Pero imong tan-awon sa Biblia, wa pud na record nga si Pedro nagsakay og taksi ni pauli nga nagilaka. Mao nga tan-aw na to niyay mensahe nga gihatag sa Dios alang kanatong tanan. Are you ready? Amen. Glory to God. Sa panahon pud nga si Jesus Christ himo siya sa iyang 40 kaadlaw nga pag fasting. Gidala siya sa yawa dito sa taas kay nga bungtod. Gitintal siya sa yawa. Ang yawa mismo. Mo ang yawa. Simbaha gani ko. Ihatag na ko niyang tibuok kalibutan sa imo. Katog yun, ang ayan gito ni Jesus nga nagingon, Satan, get out from my way. Nag-anak si Jesus Christ, si Satanas man yun to. Sa ato pa sa Biblia nga na-record, si Satanas ra o si Pedro, mooy gibadlong ni Jesus, ginganlag Satanas. Pero tanaw na to, kung si Pedro ba yun ang ginganlan nga Satanas, niining atong gibasa karon. Okay, ang title sa mensahe mo, kini, Setting or Aligning Our Mindset with God's Purpose. Sa ato pa atong i-align, ato bang pahiuyon ang atong dagan sa atong panghuna-huna sa katuyuan sa Dios. Kaya kung dili ma-align, naida kong problema ani. Naida kong problema sa kinabuhi ni Pedro kung wala ma-align o kung kita usab nga mga Kristohanon if wala ma-align ang atong panghuna-huna diya sa mga katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Medyo na kay makasinati kag problema sa imong pag-alagad sa Ginoo. Okay. So, how are we going to align our mindset? Kailangan nga ma-align. Kay kung dili, para ba na sa papa og anak? Ang papa, mingon nga anak, maningkamot kog mayo, trabaho gyud kog tudo para ikaw mahimong doktor. Okay. Mao na siya. Kung ang anak wala ma-align sa huna-huna siyang papa nga mahimong doktor, sa imo ra na pa. Kaya kung gusto maniniyot ra ko, gusto ko mag-picture-picture ra. Kung dili ma-align sila, di kita mahitabo nga mahimo siyang doktor. Kaya nga naman, ang amahan ug ang anak lain-lain ilang dagan sa ilang huna-huna. Amen ba? Mao bitaw sa Biblia nag-ingon nga kinanglan nga ang atong mga huna-huna magkahuna-huna sa mga butang nga langit nun aron nga ma-align ang atong mga huna-huna sa Dios. Amen ba? Sa tanaw na to mga igsoon. Number 1, how are we going to align our minds with God's purpose? Verse 21, atong basahon, 21, 22, and 21 and 22. Okay, atong basahon. Paingon sa, okay. Gikan ni anang higayuna si Jesus iyang nagpakita sa iyang mga disipulo dito sa Jerusalem og iyang gisultian ang iyang mga katawan ang mga disciples nga mao kini. Ako moadto sa Jerusalem, patyon ko ang mga tao mabiyay-biyay kanako, ang mga elders, mga chief, mga scribes mupatay kanako apan human na sa akong kamatayon ako gayud mabanhaw. Verse 22. Og si Pedro iyang gikuha si Jesus. Iyang gikuha kamulong wali si Jesus, iyang gikuha sa Dios iyang gibira. And og iyang girebuke si Pedro si Jesus nga nagingon. Dili man na mahitabo sa imo Ginoo. Naon sa ka ba? Kanong gasulti ka man ni ana? Okay, tanaw na to ang ilang conversation. So unsa kanito? How are we going to align our mindset with God's purpose? Number 1, you must understand the plans of God. Gikinahanglan nga imong masabtan ang plano sa Dios aron ma-align imong una-una sa hunahuna sa Dios. Nining panahon na dunay problema. Tungod kay si Pedro, wala gyud ma-align iyang hunahuna sa gisulti ni Jesus. While Jesus was preaching,
Peter was listening. And while he was listening, ingon pa ni Pedro, oh my, ano sa this Jesus? He's talking a crazy talk. Nagbinuang this Jesus sa istorya mo, iyang gibira si Jesus. Iyang gibira. Dali sabi, sa mga istorya mo, patay-patay. Ano sa mga, wala ka balong adagko kay mga bukton. Dusi mi kabuok, muagi ka na magpatay diya, muagi sana sa mo dusi kabuok. Wala ka balong nga mamirahay migbaling, dagko kay dig-on kay mga bukton. Basta, naay mo, birada sa imo karon, bigig mong yun na. Mura ingon ba na ang sinultian ba nga, Lord, nga nung gasulti mga anak? He rebuked Jesus. Amen? Nirebuke siya tungkol kay, wala niya masabteng storya ni Jesus. Why? Because, kung imong basahan ang previous verses, basa kung ganyan tibuok chapter, before any previous verses nag-ingon si Jesus, unsa man inyong pag-ila kanako, sa tanan nga nagtubag, only Peter got the right and tumpak ka answer. Ingon pa ni Pedro, kaning nagisulat diri, mao man ni, si Peter man nagsultian ni, Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. Di ba? Kitang tanan mo ingon be, Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. Ready go. Mo nang gisulti sa pulong sa Ginoo previous na nga verse. Si Jesus Christ, grabe nga kalipay nga siya, Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa kingharian, o kung unsay imong pagkakapuson diri sa yuta, ginapos dito sa langit. Lipay kayo si Jesus, ana. Pero, bag-o palang ganit niya gignan nga Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh, gignan man niya nga Satanas, pawa dia. Di ba tanaw ni mo, sa matong laban bawi dito? Pero dunay problema, tungod kay sa diyang nagsulti si Jesus nga siya gayud mamatay, wa kasapon si Pedro. Why? He could not think, o dili niya maabot sa iyang hunahuna, dili niya madawat sa iyang hunahuna nga naabay, ikaw nag-ingon nga Son of the living God, mamatay luwar ka. Pwede ba mamatay ang Son of the living God? Pwede ba di ay ingon ka, you are the Christ, you are powerful. Unya di ay daog-daogon na rin ka, musugot na rin ka, anak. Dili man ako nakaya. Si Peter ko yung tanaon, he cannot handle the bad news. This is actually a bad news. Why? Because his master will have to die in Jerusalem. Pero dili niya kaya. Kaya ba rin anak ko? Naunsa ka? Sige ta diri og kuan tungod kay si Pedro ang naagyon sa iyang una-una, basta anak ka sa Dios, basta anak ka sa hari, you are the son, the son of the living God, you are the King of kings, the Lord of lords. Never gyud may tabong nga ikaw mag-suffer. Never gyud nga ikaw mamatay. But the Bible says God sent his son. God sent his son. He called him Jesus. He lived to die. Siya mi anhi aron gayud mamatay. May namasayon ka kung wala si Jesus namatay, wa makadire. May namasayon ko kung wala si Jesus sa imong kinabuhi, pangit man ang dagan sa imong kinabuhi. Your life is miserable without Jesus. Mo ngayon pa ni Jesus, pahawa di sa tanas. Kang ano, si Pedro wa kasabot sa sulti ni Jesus. He was not able to handle the bad news. And the bad news is, Jesus must die in Jerusalem. Pero tungod kay wa man ma-align iyang hunahuna sa hunahuna sa Dios, mo nga iyang gi-rebuke. Yung tanaw, di ba? Kulba kayo si Pedro. Kulba kay confidence. Iyang gibiragod si Jesus. Dali ragod, Lord. Ang sama ka pataka, istorya din. Binuang man ka. Kasi patay. Papagpatay-patay. Waka kabaludusi. Biyabi ka mo. Dagko may maglawas. Kinsa ka nang birada sa iyo magbab. Si paon mo na. Ara siguro kung sa ato nga sinultihan tungod kay dili niya madala, dili niya makaya nga ang King of Kings, the Lord of Lords, the Son of the living God, mamatay dito sa cross. That's why sa atong mga kinabuhi, ikinahanglan ma-align imong hunahuna sa purpose sa Ginoo. Amen ba? Naagana mga problema, problema ba ito? Gi-present ni Jesus. Ingon pa ni Jesus, I have to go to Jerusalem and I have to die. People will despise me. Hindi na makaya ba? Kay palangga may kay na si Jesus. Love ba kay niya si Jesus. Sa tanan ba nga nagtubag dito, siya rabiyay nakatultol og sulti, Lord Jesus,
You are the Christ, the Son of the living God. And because you are the Son of the living God, I could not think and dili maabot sa akong panabot nga ikaw mahimong malansang sa cross. Pero bisan pag di niya maabot, kinahanglan iya gayong i-align iyang una-una, mamatay gyud si Jesus para kitang tanan makabaton og kaluwasan. Atong palakpakan ang Dios. Amen ba? Are you blessed? May nang masayod to mga igsoon, ang atong Diyos nindot kay isang plano sa atong mga kinabuhi. Pagkanindot sa plano sa Diyos sa atong mga kinabuhi, nga bisan man gani karon iyang gipakita iyang kanindot sa iyang plano tungod kay bisag pandemic, I want to tell you, people are trying to control our movement, but people cannot control the movement of God. Amen ba? Pwede tang i-control nga diya ra ka kutob. You have to stay home, but they cannot control that we will worship the Lord. Amen. The power of God will not be controlled by forces of men. Why? Because He is a powerful God and He's going to move. Makapanliyog sa imong kinabuhi, ma-pandemic man, mawala man, doon ay problema sa kalibutan. God will continue to move. Magapanliyog sa imong kinabuhi, pag walay sa bisan kinsa nga makapahunong sa iyang gahom. Atong palakpakan ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Kadantanan magsinggit, praise the Lord. Hallelujah. Dili pwede nga ma-change ang plano sa Diyos. Dili pwede. Paingon ni Pedro, dili pwede Lord yung mamatay ka. Kita mahilig alteration. I-alter na to ba? Ato bang i-repair ang atong plano? Mahilig man tagplano, di ba? Karong sunod semana, muna itong bahaton. Magkita ta dito sa Lunes, alas 2 ang takna. Kaya muna itong bahaton. Pagabot og Lunes, 1:30, 30 minutos na rin, dili di ita, mga to. Kaya atong usabon ang atong plano. Di ba? Ang tao gausap-usap o guna-una. Pero ang Diyos, paingon niya, iyang ihatag iyang anak, mamatay si Jesus Christ sa cross, mabanaw sa tulok adlaw. That will never be changed. Because the plan of God is perfect. Muna ingon ang Biblia, ang akong plano, my plans are higher than your plans. And my thoughts are higher than your thoughts. Kaya ato manggot, mausap manggot ta. Amen ba? Kausap man itong mga plano. Ato rabang pag-usap sa plano kay ura-urada. Imbis mauna, ay sa kachut lang. Time pa. Larga time pa. Pero ang plano sa Diyos, dili mausap. Amen? Ingnay mong abay, ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi, dili mausap. Mo nga ingon ang gani ang Biblia sa Psalm 33 verse 11 that the plans of God will stand forever. Dili gayud matarog, dili matayog, dili mausab tungod kay ang iyang plano nindot kayo sa atong mga kinabuhi. Amen ba? Amen ba? Are you blessed? Atong palakpakan ang Dios. Okay. Sa ikadua, dili ko maglangad para di mo maglaway-laway. Daan ay kadua nga punto. Ang first point, para ma-align itong una-una sa Diyos. Understand the plans of God. Okay. So, mootong dunay problema na nakapan-rebuke si Pedro tungod kay wa man niya masabti ang plano sa Diyos. Verses, padayon na ito ba? Verse 23. Verse 23. Okay. Og siya milingi, og nag-ingon kang Pedro, sa kang Mark, kay pariyo man istorya sa Mark chapter 16 man Mark chapter 8, same story. Pero ang katong sa kang Mark, sa pananaw pangdungog ni Mark, sa pananaw pandungog ni Mateo, maupod ni.
Sa Mark nag-ingon diha, og siya si Jesus milingi og mitan-aw saya mga disipulo. Gitan-aw yang mga disciple, tanan mga disciple iyang gitan-aw. Og milingi siya kang Pedro og mingon, but he turned and said to Peter, kitang tanan, ready go. He turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that are of God, but those that are of men. Ay kaduha nga punto mo kini. You have to mind the things of God. Gikinahanglan imong kaganina, you understand the plans of God. Ay kadua, you mind the things of God. Huna-una ang mga butang nga iya sa Dios. Ingon pa ni Jesus ngadto kang Peter. Iyang gilingi iyang mga disciples tanan. Una din si Pedro, meaning publicly in front of many people. Napa dito daghang kayong mga tao diya sing sunod-sunod sa iya. Satanas, pa! Wa ka ba kabalo nga ikaw nagababag sa ako? Imong gitan-aw lamang ang mga butang nga iya sa tao. Wala nimo gitan-aw ang mga butang nga iya sa Dios. So, ay kadua, para walay problema, ma-align itong una-una, gikinahanglan nga tan-aw na to ang mga spiritual things. You have to look the spiritual things, those things that are of God. According to the Bible in Colossians chapter 3 verse 2, you have to set your mind on things above. Gikinahanglan itong mga una-una na to ang mga butang ato sa langit. Nga tanaw na to si Pedro. Ayun pa ni Pedro, awa dia, Lord, ay sabi ka jut lang. Ay pag-istoryaan ng patay-patay na, saan ka na patay-patay naman nun ka. Okay, di ba? Kaya mong taraon, wala mong siya nakasabot. Tungod kay si Pedro, he is already comfortable with Jesus. Comfortable na kasi sila, mag-uban sila, nga magwali, mag-uban sila, mga ayo, mga masakiton, mag-uban sila, mga di makalakaw, mga buta, pakakita, mga bungol, pakadungog, ang tanan nga mga nagmasakiton, nangaayo. Comfortable na si Pedro adto. Okay na to sa iyang tanan. Pero dili man to okay sa Dios. Di pa man to okay kang Jesus. Amen? Because he has to die once and for all. Wala sabti ni Pedro. Habi niya, okay na ko ani. Say kita, let us always be very careful if we are too comfortable. Comfortable na ka nga mani direct Miyerkules. Comfortable na ka nga ayar ka mo abli sa imong Biblia Domingo na. Comfortable na kayo. Bantay na. Why? Because you are taking the role of the devil. Ingon ang Biblia, Satanas pawa. Nganong pawa gina niya si Peter o Satanas? Because Peter this time is taking the role of the devil. Muna trabaho sa yawa. Gapugnan niya ang trabaho sa Diyos. Kung ikaw mo hinungdan nga ang pulong sa Diyos, dili mawali. Be careful. Amen ba? Kinahanglan atong likayan nga kita mahimong kita mo'y devil's advocate. Atong buhaton ang trabaho sa yawa. Ayaw pag-ana, in Jesus' name. Gikinahanglan sa itong mga kinabuhi nga sundo nato o atong lantawon ang langiton nga mga butang aron ang huna-huna sa Dios o ang imong huna-huna magkatakdo. Amen ba? Atong palakpakan ang Dios. Never settle on human standard. Iyon pa ni Jesus Christ, ang imong ramang gatanawon Pedro, ang imong pagpanabot, kanarabag yung maabot sa tao. Wala man nimo wala man nimo una ang mga langit non nga mga butang, Dios non nga mga butang. Mga pataka-taka ha, imo kung review ka, tanawon ka karon. Review ko nimo ha. Nahigna na mo mga pawada pada plin ra dia sa dia takar mga istorya karon Satanas pawa ta. Pero glory to God, gid nimo mabasa sa Bible nga si Pedro nasakay sa kabayo pauli, nagilaka, nagligid-ligid, nagsumbong, wala,
Nagpabilin ra gani siya, gani si Jesus Christ nag-ingon gani. Pagkahuman ani nga chapter gani, iya pa man ganing giuban si Jesus, o si Pedro. Kung si Pedro pa, Satanas pa, di na ito niya ubanon. Ay pag-uban-uban sa ako ha, di rin kakutob. Kay, ang akong ubanon si James o John. Kay transfiguration, ang sunod biya ani transfiguration, next chapter. Nakita biya nila, na-transform biya si Jesus. Puti kaya sinina, kwapa kayo. Kung imong tanawon, nagpili biya si Jesus, kinsay mo uban sa iya. Kabalo kinsay gipili? Peter, James, and John. Sila na tulo. Idala niya dito sa bukid. Na-transfigure si Jesus. Na kung si Satanas pa si Pedro, dili niya pilion. Baban mo kagapil-apil. Pauda, Satanas mo ka. Pero dili. Ang naa sa kang Pedro nga mao hinungdan nga di niya makakitaan ang mga langit nun nga mga butang. Amen ba? Kakakita ba nato ang mga langit nun nga mga butang? Amen ba? Kumusta man ang atong hunahuna? Nagkatakdo ba sa hunahuna sa Diyos? Kaya kung wa nagtakdo, daghan kag pangutana nganong na COVID. Pero kung nagkatakdo ang imong nahuna adto sa Dios, dili ka mabalaka. Why? Why? Because the God that we serve will never leave us nor forsake us even unto the end of the world. Atong palakpakan ang Dios. Di man taangay mabalaka. Tinuod na daghang nangamatay. Daghang nangamatay. But one thing that we should be very happy because until now you are here. Daghang nangamatay, pero salamat sa Ginoo, naglingkod pa kadiya nga bangko kay magdayeg diya sa Ginoo. Atong palakpakan ng Dios. Ngayon ang pulong sa Ginoo sa Romans chapter 8 verse 7, atong basahon kitang tanan para maklaro ninyo. Romans 8:7. Nagyon ang pulong sa Ginoo, kitang tanan magbasa. Ready, go. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed be. Kay ang tawhanon nga panghunahuna, kini mao gayud ang kaaway sa Dios. Hato pa kumasika guna-una ang tawhanon ra kay mong panghunahuna, kaaway ka sa Dios. Amen ba? It is very important that your mind must be aligned with the purpose of God, and that is how we are going to think of spiritual things. Amen. Dagan ang mga tao karon di na gani katuo mo balik pang Ginoo. Dagan na kay mga tao nag-enjoy na gani sila sa ilang balay. Bisag pwede na mo simba. Dito ra ko live streaming. Oh. Daghan ang mga tao karon nga bisan og maayo kay glawas. Daghan kayo og mga pasakalye. Mura magkaulanon di sa kong simba. Nanguhit akong planggana, puno kayo sa bulingon. Ana. Pero nasabta nato ang plano sa Dios, and if we are thinking of spiritual things, dili na siya. Iyon pampulong sa Ginoo, way makapahimulag sa ato sa gugma sa Dios. Walay puwersa sa yawa nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Pero nakahibulag man lagi ka, bulingon ray nang muhit nimo. Ngayon ang pulong sa Ginoo, nganong madali ka mahimulag? Ngayon pampulong sa Ginoo, kung ang imong unahuna wala naka-align, it is an enmity against God. Amen. Naguna-una ba ta sa mga Diyos nun nga mga butang? Happy kay ko kaatong Sabado, sa kadlawon, sayom ko nagmata. Alas 2 mata na ko na malandong sa pulong sa Ginoo kay mawali na biya pa ng buntaga. Nakabalik kong tulog. Pagbalik na kong tulog kay nagdamgo man ko, ang damgo rapture. Nakita nga na ako mga tao, nalupad na. Lapa mo ko nilupad, nidagan ko sa gawas kay, ni kadago parang way sangit ba? Lord, anday ko sa Ginoo. Kamata may noon ko. Sayang uy, sa kay sunod adto. Gigulbaan ko. Wala yung ko kay, naglain akong tiyan ba, naglain. Ikaw nga, sayang adto yung akong pugos-pugos akong ginawa nga makabalik og tulog para to be continued ba.
Wa naman gyud, di naman gyud makabalik. Sao na lang. Pero salamat sa Ginoo, hallelujah, nga kitang tanan andam ta o ang atong mauna-una na naka-focus sa langit nun nga mga butang. Dili ta kaaway sa Dios. Ang dili mga kaaway sa Dios mo sing to praise the Lord. Ana ba? Oh. So, sa tong primero, akong ipabalik-balik para ma-memorize. How are we going to align our mindset with God's purpose? Number 1. Okay. We have to understand the purpose of the plans of God. Ang ikaduha, mind the things of God. Wow, glory to God. Ikatulo, tulo rata kutob. Ikatulo, padayon tagbasa, verse 24, paingon sa 28 na. Okay. Okay, tantanan, verse 24, ready, go. Let him deny himself and take up his cross and follow me. Okay, asa to sa binisayon para kuan. Og si Jesus miingon ngadto sa iya mga disipulo, kung adunay tao nga mosunod man kanako, gikinahanglan nga iya gayud nga isalikway iyang kaugalingon og iyang pasanon iyang cross og sunod kanako. 25. Ready? Amen. Kay kung sa bisan kinsa nga naigugma sa iyang kaugalingon, mawala kini kaniya. Apan sa bisan kinsa nga iyang pwede niyang wadon iyang kaugalingon, iyang i-deny ang iyang gusto, then makakita siya og kinabuhi. Verse 26. Ready? Okay. Sa mag-unsa man kuno tao, kung maangkon niyang tanang kalibutan, tanang bahandi, hakopon ni mga tanan, apil imong ngipon, bulawan, apil imong mga koko, gipamutangan mo bulawan, apil ng imong mga kutsara tinidor, puro bulawan, apan, human ani ato kag impyerno, sa may ginansyahon lugar nimo ana. Okay. Verse 27. Ready? Amen. Kaya ang anak sa tao mubalik uban sa himaya sa iyang amahan og mga manulunda aron nga siya magahatag sa tanan nga mga ganti sa mga tao nga nagabuhat sa iyang mga buluhaton. Wow, glory to God. 28. Ready, go. Og sultian ko kamo nga naay daghan nagtindog diri nga dili makatilaw sa og kamatayon nga ilang makit-an ang anak sa Dios uban ang iyang gingharian. Wow. Ang ikatulo, okay ni. Ikatulo is for you to align your mindset with God's purpose, you have to accept the challenge of a Christian life. I-accept nimo. Actually challenge ni. Human ni Jesus Christ gi-rebuke si Pedro. Pedro, Satan, paggawa palayo, hawa. Okay. Mo din ang wali ni Jesus Christ. Ikinanglan kung gusto ka man og reward, you have to bear your cross. So this is a challenge. Ay katulo, para ma-align itong una-una, the challenge is you have to accept the challenge of living a Christian life. And for you to live a Christian life, Jesus said, follow me, take up your cross. Sa una-una ni Pedro, ang yan sa focus yung una-una, kingdom of God. Pero wala na nilabot ang cross. Gusto ko kingdom, Lord. Gusto ko kingdom. Ay lang cross, Lord. Ay lang cross. Okay, uban ta, Lord. Uban ta, kingdom ta, Lord. Ay lang patay-patay, Lord. No, sa magka. So, mauto siya ang mindset ni Peter. Ang mindset mo nga giwalian ni Jesus, si Pedro, ang tanan nga tuwa dito, gikosog ni Jesus.
Kung gusto mo, sunod-sunod mo na ako. Kamo, gusto mo? Gusto mo gingarian? Kailangan na ang cross. You can only wear the crown if you bear your cross. Bear the cross first, then wear a crown. That is the challenge to all the Christians now. Dili pwede nga pag-alagad sa Ginoo walay cross. Naagyon na siya. Dili manggod kaya ni Pedro pag una-una nga sa Jesus Christ mo agi og cross. Why? Tungod kay para sa mga Hudiyo o para sa ila sa mga disciples nga tuwa dito, kay balugod sila unsa ng cross. Parebe na sa ato sa lethal injection. Parebe na sa electric chair. For them, for the Jews, and to all the people there surrounding Jesus, ilang una-una, basta ganit cross, it's a brutal, it's a bloody, painful, agonizing, shameful death. Kamatayon katunga, mangilngig, dugoon, dunay dakong kasakit, grabe nga pag-antos, og makauulaw nga kamatayon. That's why si Pedro na nga, Lord, masay patay-patay, Lord. Kaya kabalo siya kung unsa nga klase nga death. Basta gani cross ang isgutan sa mga Hudiyo, makainsak simbako. Kaya dili gud na pwede. Dili pwede nga Lord. Dili pwede nga cross. Lord, we want the kingdom. Kay ato ba si Jesus Christ na righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Wow! Muna gingon ni Jesus Christ, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Wa ka lang yung cross. Mo ang mga disciples nga, Lord, we want kingdom, Lord. Love ka na mo, kingdom, Lord. But listen, the prerequisite of the kingdom, no ID, no entry. O ang imong ID is the cross. Mo in Jesus Christ, you have to take up thy cross and follow me. Amen ba? Amen. Amen. Para kang Pedro, kang Peter, cross is a failure. But for Christ, cross is the fulfillment. Di ba lahiray lang utok, no? Lahiray lang una-una. For Peter, the cross is the defeat of Jesus. But for Jesus, the cross is the defeat of Satan. Di ba layo ra kayo mga igsoon? Therefore, if our hearts and our minds are aligned with the power of God, with the purpose of God, walay problema ang tanan kay makita man nimo ang tinan-awan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Na problema ato kay nangit-ngitan, wala kabalo si Pedro nga ingon day ana. Amen ba? Amen. Karon love na nimo ang cross. Because it is by the cross nga kitang tanan musinati gid ta nga mopas-an sa cross para kita gantihan yung pulong sa Ginoo og mobalik siya magdala og ganti og iyang ihatag sa mga katawo nga nagbuhat sa iyang mga baluaton. We will be wearing the crown of life if we are doing the works of God. Amen. Kung gusto ka mo wear a crown, you have to bear the cross. Watch ye therefore, you know not the day when the Lord shall call your souls away. If you're fighting, striving for the right, you shall wear a robe and crown. They're striving. Amen. God is a rewarder. He's going to reward you according to your work. Amen? You will not be saved according to your work. But if that the result of your salvation is good work. Amen? Diba tinuod? Amen? Mga ayagod mong tuo anang gawali, nga baalag nagka, igit-igit ka diya pag-alagad sa Ginoo, basta na sa imong Ginoo, langit ka, naunsa ka. Good works are just the result of your salvation. Amen?
Di gyud pwede Kristohanon ka, claim ka anak ko sa Dios, unya walay good works nga makita sa imong kinabuhi. Amen. Are you blessed? God is going to reward you, is going to give you what is due to you. Kung unsay para sa imo, ihatag na sa Ginoo. Amen? Amen. Mao na yun ang pulong sa Ginoo sa James 1:2, blessed is the man that endureth temptation. Kay siya gyud pagapanalanginan sa Ginoo. Amen. Count it all joy when you fall into diverse temptation. Kung makagi kag cross, don't worry, count it all joy. Amen. Amen ba? Kisay nas lalipay, masing kitog praise the Lord. Sa motong mga butanga, kay kinahanglan imong buhaton para ma-align ang imong huna-huna sa Diyos. Amen ba? Kung dili ma-align atong huna-huna sa Diyos, mura din ka o feeling nimo ka usa ka abogado. Diya sa sulod sa courtroom, ang magsige biyag pangutana ang abogado. Og ang giakusahan, dili ba gyud makapangutana, magsige ra biya siya tubag. Kita baya ang giakusahan, ang Diyos may atong abogado, never question the power of God. Ayaw pa yung nga naman ni Lord? Why me Lord? Why Lord? Sige kang why? Nga ikaw dili ka man abogado, ikaw mang giakusahan. Just answer the question of God. Do what is right and you will be blessed. Amen? Amen ba? Amen. Atong palakpakan ng Diyos. Wow. Ang sa itong mensahe nga itong tunan karong gagabion, aligning our mindset with God's purpose. Sure ko kaning mensahe, din nyo ni malimtan sa inyong kinabuhi. Amen ba? Tungod kay talagsaon kani nga istorya nga nag-review kay silang duha, si Pedro o si Jesus. Mga basin niya, ma-reviewkan ko kang Jesus kay wala ma-align imong utok sa huna-huna sa Diyos. Amen? Hallelujah. Glory to God. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Ganyan tanan sa pagpanindog. Atong kataon, at the cross I bow my knees where your love was shared for me. Kanang kanta. Ang sa title na kanta? At the cross. Ato ibaya itong mga kamot diyas Ginoo. Ganyan tanan, ato ibayaw ang kamot nato sa Diyos. Niya try to align your mindset with God's purpose and plan of your life. Niyata karon sa sitwasyon nga shaky ang kalibutan, shaky ang atong palibot, shaky atong community. People are afraid. Ang atong walaw to, atong makitaan, daghang problema. The best thing that we can do is to align our thoughts and our thinking unto God. He's going to take care of your life. The Bible says, ang tao nga nagsalig sa Diyos, daw sama siya sa kakaway nga natanom daplin sa suba. Bisag unsa kahulaw o kainit sa adlaw, magpabilin ang iyang mga bunga, magpabilin ang iyang mga dahon, nga lunsay, nga lunhaw, tungod kay naa siya natanom daplin sa suba. Kita ang mga kahoy nga natanom daplin sa suba. We are just very close to Jesus. Problema, walag tuo maabot man. Watay angay kabalakan. We are secured in the mighty hands of God.
know you love me. Your holy presence surrounding me in every season, in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, Where your blood was shed for me. there's no greater love than this. Oh, You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You go before. Oh God, hallelujah, hallelujah. You shield my Your hands uphold me. I know you love 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 me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You are overcome. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross, At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. there's no greater love than this. You are overcome the grave. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the Yes, hallelujah. You made a way when you said that it is done. Hallelujah. You made a way when you said that it is done. Hallelujah, hallelujah. My eyes, you stand before me. I know you love. I know you love me. I know you love me. Thank you, Jesus. Sa diyang si Jesus yang gi-rebuke si Peter, wala mo't pasabot nga si Jesus Christ nasako kang Pedro, kundi iyang gihigugma si Pedro. Mao nga iyang gibadlong iyang gi-rebuke si Pedro. Always bear in mind that when God rebukes us, He loves us so much. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, thank you so much, O Lord, for your word that you have given to us tonight.
Thank you so much, Lord, that you have given your life so that heaven will be open for us. Thank you so much, Lord, that because of your death on the cross, we will experience life eternity with you. Dagang salamat, Lord, that we are not anymore condemned. We are already free, O God. Thank you, Jesus, and it is our prayer, O God, na sa tanang panahon sa among mga kinabuhi, give us the wisdom to be able to understand your works in our lives, O God, that our mindset will always be aligned to your perfect plan for all of us. Daghang salamat sa imong mga mensahe. Salamat sa imong presensya, O God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Salamat kay na-bless kita nini nga kagabion. Amen. Na-bless ba mas mensahe? Nakakataon ba tagdagan nga mga nindot ng pagtulunan nini gabion ha? Kung nakakataon gabi, pakpakukusog diya sa Dios, pakpakukusog. Okay, atong kaon ng atong mga tithes and offering kay aron makumpleto ang atong pagsimba, ang atong pag-alagad sa Diyos. Kaya ang labing tinuod, dili taga kakulbaan bisan pa nga pandemic na panahon. Dili ta kulbaan bisan pa o panahon sa crisis. Ang kulbaan nato kanang dili na ta manggiyatagon matinud-anon sa Dios. Mao na makulbaan. Ako sultian ta mo. Di gid ko kakulbaan. Bisan pa panahon sa crisis, panahon sa pandemic, bisan pa sa kalisod, sa drought, dili na siya ang kulbaan sumala sa Biblia. Kung wala mo makahibalo niya na, dili mo himasa sa Bible. Ang kulba diha kun dili na ka magyatagon. Kung dili ka generous, dili ka obedient katus Ginoo, mao na siya ang makulba. Ang DHLC, panalanginan gyud pag-ayo sa Dios. Ang mga katawhan, panalanginan gyud pag-ayo sa Dios. Kaya ang panalangin sa tanang panahon, the more nga ma-appreciate nato ang Dios, the more nga mo-appreciate nimo, ma-admire nimo ang paggamhanan sa Dios, na bisan sa panahon sa kalisod, ga-overflow ang panalangin diha kanimo. Kanamdo mo sa panahon ni Elijah, panahon sa crisis, panahon sa kalisod, pero ang sudlanan sa maong ataro, sudlanan sa maong arena, nga gipanag-iyahan sa balo. Kita ninyo, panahon sa crisis, panahon sa kalisod, pero ga-overflow ang arena, ga-overflow. Wala mo os-os. Nagsigig awas panahon sa crisis. Holy Spirit, salamat kay Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Panahon sa crisis, nagsigig awas ang panalangin. Panahon sa kalisod, nagsigig awas ang panalangin. Sa ato pa ang kalisod, dili angay kadlukan. Ang angay kadlukan, kung dili ka na matinud-anon sa Dios. Mauna ang angay kadlukan. Tanawa ka na kay obedient ang maong balo. Tanawa ang balo obedient. Naminaw siya sa Diyos. Kita niyo mo? Nahuman na lang ang kalisod. Kita niyo mo? Grabe ang kalisod. Pero ang panalangin, wala kinmuhon. O mao na ang atong kinanglan ma-experiensyahan kanunay. The more
nga ma-appreciate nimo ang Dios. Gamon. Nga salamat sa Ginoo niya. Hallelujah, glory to God. Monitas mga paibalo. Karong Saturday niyata ang atong The Power of Three na basa mo sa Bible, puasa ang inyong fasting na 1 meal na fasting inyong himuon o tambong ta kanunay, simba ta kanunay, tambong tas prayer meeting kanunay. Mas kulba noon nga mag-lockdown. Mas kulba noon nga wala na simba. Timanin na ninyo. Mas kulba kung wala na simba. Mas kulba nga wala na permitting. Mao na'y atong kulbaan. Mao na nga kung may tabo manggaling na ay inguniana. Kinahanglan dublihon nimo maayo. Manang ayaw gid pagpalipat sa atong protocol sunda gid kanunay kay aron nga nindot ang dagat. Amen. Okay, wala naman siguro manindot ang tanan. Tithes and offering. Sige na, kalimot na maganilang ko. Pagmatinod ako sa paghata sa ikanapulo mga hala buhaton ta kini Saturday, niya kita sa Saturday. Aron nga makahimong kita sa mga pag-ampo niyang inyong grupo. Aron po nga makomplito. Kung ikaw ra usa, gananglan maduha mo, gananglan makomplito. Kay importante kayo sa ngatanan. Kaya ako di ko musugot nga gitugutan na, nya di lang yapon magtigom. Sige ko musugot na. Nga naman tungod kay mas ako may nung nangakitaan. Kasagaran nino sa nangaigo. Kasagaran nino nangaigo. Minus ang ilabang kanabang pagtagad sa mga espirituhanon nga mga activities. Una nga kinanglanon yun pag-ayo. Kinanglanon yun pag-ayo. Ngani ang mga adlaw, yan po ko ninyo ang mga adlaw. Kay doon na tayo Bible study ugma. Ngayong pastor na Bible study. So, wala naman tingali, manindog ng tanan. Ito yan yung kamot pa yung dire, kaya magampo ko sa inyo. Hallelujah. Ito yan ninyo. Padulong dire. Lord, we are so thankful for the words that we hear this evening. I believe, Father God, that this message will give us courage, boldness to serve you faithfully. We thank you also, Father, for the tithes and offering. Continue to bless the generous people of yours, oh God. Bless our business, works, and even all our plans and purpose of our lives, O God, amo ni mabatunan, kanunay ingon nga, we are very sensitive of these things. I-bless bisan pa Ginoo ang among mga kaigsuunan na nanarbaho sa mga barko, ang among mga kaigsuunan nga mga investors, mga negosyante na nanarbaho sa lain-laing departamento, mga frontliners, bisan pa uban na lain-lain nga department, Ginoo, maga-bless ikaw sa ilang kinabuhi, tanan nga nagapuyo na sa ubang mga nason. Mayon man kanamo usab din ni Ginoo ang panalangin mag-uban kanamo. Sa among pagpangatulog, imo kaming ubanan, tagay mi og sound sleep. Tagay kami Ginoo og strength
Tagay kami o peace and joy, protection, provision, manakanamo. Tagay kami, Lord God, ug daghan kayo nga kwarta, Lord God, for your glory and honor. Tanan namong mga young people, mga kabataan, makabaton sa mahayag nga kaugmaon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, ang panalangin among mabatunan. Salamat, Lord God. Tanang mga churches sa DHLC, imong pauswagon og maayo. Bisan pa sa among pagpamauli, magauban ka kanamo, Lord God. Tabangi kami kanunay, ug bisan pa, Lord God, tanan nga gikinanglan sa imong mga magbubuhat karon ining panahon na, ikaw Ginoo magatagbo, magapanalangin, protektahi ang tanan. O Lord Jesus, dili kami magpakawala sa among paglaom, di kanunay kanimo, pagtuog, pagsalig. I-bless kami sa among pagpamauli, ang imong dugo, Jesus, magatabon sa among kinabuhi, sa among panimalay, sa tanan namong pagabuhaton. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Our Father, who art in heaven, oh hallelujah. Dawaton na to ang makabubuhong nga kadaugan, kauswagan, great favor from God, overflowing blessing, peace and joy, wisdom and knowledge, increase, multiplication, abundant blessing. Dawaton na to kining tanan, pinagi sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. In the mighty name of Jesus, tanang katawan sa Diyos mo singgit sa mga kusog nga. May gabi. God bless you. May gabi.